perfect example, ang China used to be the number one tourist visitors of the Philippines. Hindi na ngayon. Ang trade natin sa China, mas mataas ang ating importation kisa sa exportation ng ating produkto. Which means, hindi mo kailangan maggera kung gusto tayong tikisin ng China. Trade lang, bagsak ang ekonomiya natin. So, yung mga ganyang mixed signals in order to be the lapdog of the United States in the country and globally, medyo hindi maganda yan. Kasi yung pagpapaikot sa kanya, dinala siya sa Australia, magkakaroon ng triumvirate meeting ang Japan, US at Pilipinas sa dadating na April, pupunta na naman siya sa US. I mean, all these signs, you're practically towing the line of the United States. Magandang araw mga kaibigan. Atin pong napakinggan si Professor Malo Tiquia, isang Batikan na political analyst. Sabi niya, hindi na kailangan pang makipaggera ang Pilipinas sa China. Kung gustuin ng China, titikisin lang tayo sa trade. Nako, babagsak ang Pilipinas, lalo ng ating ekonomiya. I agree with Professor Tiquia kasi ang number one trading partner natin ngayon ay ang China. Mas madami ang ating imports. Yung kailangan nating produkto sa China papunta sa Pilipinas para sa ating industriya, madami. At kakaunti ang ating export sa Pilipinas. Okay, ito po yung data ng World Bank na na-research ko. Ang number one importer natin, China, at valued at $28.2 billion. That's 22% of our imports. Pumapangalawa ang Japan, $11.8 billion or 9.5% mga imported goods na kailangan ng ating ekonomiya. South Korea, pangatlo, $9.6 billion. That's 7.7% of our total imports. Indonesia, $9.03 billion or 7.26% of our imports. And United States, number 5 lang at $8.2 billion. So, kung tikisin tayo ng China at i-stop niya na ang trading kasi kakaunti ang ating export eh. Mas marami yung ating kailangang produkto from China. Kung tikisin tayo through trade, anong mangyari sa ating ekonomiya? E di maapektuhan ang ating industries kasi wala na tayong gagamiting raw materials na ang karamihan 22% galing sa China. Ganon lang yun kasimple. Okay, sabi ni Professor Tiquia, noon, panahon ni PRRD, ang ating number one tourist sa Pilipinas are Chinese. Kasi ang approach ni PRRD noon is hindi naman niya ibinigay ang ating teritoryo sa China. Not a single inch of Philippine territory, binigay sa China. Ang approach lang ni PRRD noon, diplomacy. Kasi mainit na ang sitwasyon. So, kinaibigan niya ang China. So, anong nangyari? Nako, napakaraming Chinese tourist arrivals noong panahon ni PRRD. Ngayon, hindi na. So, tinignan ko ang data. For 2023, ang number one tourist arrivals natin, mabuti na lang, nandyan ang South Korea. 1.4 million tourist arrivals for 2023.
Pumapangalawa ang US, 903 million tourist bumisita sa Pilipinas. Pumapangatlo ang China at 263,000. And then Japan, basta bumaba na ang tourist arrivals from China itong panahon ni PBBM. Bakit? Naging palaban na ang naging palaban na ang PBBM admin versus China. Kasi yung sinasabi ng Pangulo na ang foreign policy niya nung kampanyahan pa, sabi niya, let's be friends to all and enemy to none. Ang gandang pakinggan. Pag-upo niya, ano nang nangyari? Nako, completely kumiling na siya sa US. Ang dami ng mga EDCA beses. Panahon ng Marcos Sr., 2 lang ang US beses sa Pilipinas. Ngayon, ilan na ba ang EDCA sites? 8 or 9 na. Okay? So dumami ang kampo ng US forces sa Pilipinas na walang abang, walang renta, libre. Panahon ng Marcos Sr., nagbabayad ang mga US. So, luging-lugi po tayo ngayon. At yun na, ngayong April, sa kagustuhan ng US, magmi-meeting ang US President, Japanese Prime Minister at Philippine President. Babiyahin na naman ang ating mahal na Pangulo, the most troubled president in Philippine history. Pupunta na naman sa US. Anong pag-usapan? Ito na, triad. Anong triad? Yung pagtutulungan ng US, Japan, and Philippines versus China. Di siyempre magagalit ang China, kaya ginigipit na tayo ngayon dyan sa Ayungin Shoal. So, ganun po ang sitwasyon natin ngayon, napakahirap. Nalalagay na po tayo sa alanganin dahil sa foreign policy ng administrasyong ito. Maraming bumabatiko sa PRRD administration na pro-China daw. Bakit? Dahil kinaibigan niya ang China nung kapanahonan niya. At least, walang tensyon sa West Philippine Sea. Walang binobomba ng water cannon ng mga Navy sailors natin. Nakakapangisda ang ating mga fishermen sa pinag-aagawang teritoryo. Ngayon, ang hirap. Nasa bingit tayo ng gera na sana hindi magkakagera. So, yun na po ang epekto ng foreign policy ng administrasyong ito na 100% pumabor na sa US at ito ngayon, nagagalit na ang China at sana hindi darating ang panahon. Yung gera, medyo tingin ko malayan dahil ayaw naman ng US at China na magkakagera sila ng todo-todo dahil pareha silang matatalo. Kailan ang tayo ang naiipit. Pilipinas, kinagawa tayong proxy ng US. But ang matindi, yung trade embargo. Pag buwisit na talaga ang China at magkakaroon ng trade embargo, maaapektuhan ang ating ekonomiya at tama si Professor Malo Tikia. Okay, pakinggan natin itong ibang pahayag, paliwanag ni Professor Tikia para maintindihan nyo ang sitwasyon, delikado ang kalagayan sa ating bansa. Ako padalhin, I will talk about democracy, rule-based, rule-based system. So parang ikaw yung nagiging mensahero ng Amerika. Sandali lang. Yes. May problema sa Pilipinas. Nagugutom tayo. Tama po, ma'am. Ma'am, masasabi ba natin na, si Carlo po ito, masasabi ba natin na lumala itong tensyon sa West Philippine Sea dahil kagagawan din natin? Self-inflicted po. Well, alam mo, Carlo, dalawang bagay, no? Una, madali naman tumawag na may rotational, di ba? O magdadala kami ng supply.
tawag mo lang. Pwede ba? Pre-passage. Ang sinasabi nila, ba't kailangan ganun? Respeto lang. Di ba? Papadala kami. Yung pagpapadala, nakita naman natin ng optics. Malaking vapor ang China, maliit na vapor tayo. So, kung magkakasadsaran, sino maaalsan ng pintura? Yung malaki o yung maliit? Makikita natin in several videos na kinuna ng mga independent media sources, international sources, makikita mo kung sino yung lumalapit at sino yung bumubunggo. Pangatlo, yung Sierra Madre, supposedly rotational ng supply ng pagkain, siguro kaya nagkakabungguan kasi walang nagsasabi na yung Sierra Madre nakapako na yun sa seabed natin. Na meron na dong command center manned by the Americans. So, hindi nga tayo nagtatayo ng reclamation na ginagawa ng China at merong mga airstrip at lahat. Meron naman tayong Sierra Madre na kunyari ay sira-sirang vapor, pero technically sa loob, makikita mo it's a the complement of what needs to be a listening and Pang-monitor. seeing post. Oo. Ay naandun. So, kaya mahirap kasi both sides hindi naman nagsasabi ng totoo. Again, alam ko magiging negative na naman yung sasabihin. Pero kung gusto natin ng kapayapaan, ba't ba hindi mag-agree? Ito yung mga tools. Mag-agree tayo, China, ito yung mga tools. Yung dun sa pangingisda, di ba nagawa yun ni President Duterte? Sinabi lang niya, pangisdain mo ang aking mangingisda. Inalaw naman ng China. So, nothing can be, there is no worst situation if both parties will talk. Yes. Yung sincere effort na pwede ba ito? Mag-agree kayo. Kung hindi kaya, yung sinasabi nga nila, yung agreement sa ASEAN, masyado daw pro-China. So, let's work. Yung sinabi naman ni Presidente, at several levels ginagawa niya. Kung at several levels ginagawa niya, why will you even mention an existential threat? Diba? Parang yung existential threat, doon na ako na-alarm. Kasi anything can be existential. Yes.